Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan niyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative warning yung para magkaroon ka ng idea, awareness, action, sense of action, decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Meron tayong Capricorn, Scorpio, Virgo, Libra. May mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan. May mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang matapos or gusto mo magkaroon ng shifting or pagbabago dito. You feeling burden. Ako nakikita sa iyo. Magkakaroon ka ng mga quarrel, questioning, quarrent sa isang lalaki. Handa din yung point na yung iba sa inyo is there's a duty na kailangan yung gawin o aksyonan para matapos ito. You feeling burden, may mga big problems sa iba or may mga kalungkutan. Sana walang nawala, no? Kung ano naman yan. And then also, is may matanda akong nakikita, pwedeng yung matanda na yun is nakakaramdam siya ng burden, lungkot, o meron siyang pinagdadaanan. Pero sana hindi mawala, no? Pero kasi sana hindi siya yung sinasabi ko na mawawala. Pero parang there's a loss kasi. Pwede man kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng ganun. Or pwede rin na may mga taong connected sa'yo na yun yung sitwasyon. Diba? Sa iba naman sa inyo is magkakaroon na kayo ng mga pag-aalinlangan in some aspect of your life or nahando yung point ng mga multiple choices o may mga bagay na hindi makapag-desisyon. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga pagpaparaya. Kaya siguro medyo na-feeling burden ka. Or may taong magpaparaya. Pwede na doon sa point na yun. But dito related siya sa work, ano? Pwedeng sa work, ganyan. Kung may business kayo, o kaya is yung mga kadiling nyo, ganyan. O kaya sa related siya sa medyo na-stress ka o nagkakaroon ka ng burden because of the stability na gusto mong mangyari. Pwedeng doon ka na-stress. Pwedeng na doon sa point na yun, ano? Yan. O kaya sa work mo, sa profession mo, pwedeng nandun sa point. O kung ano ba yung kung nasa ang aspeto ka ng buhay, pwedeng may mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Siyempre, someone's want peace. Lahat naman tayo gusto natin ng peace, but may retirement, ano? Hindi ko alam kung if you want to retire with something, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga connection, pwedeng nandun sa point na yun. May separation din ako na nakita. Magkakaroon paghihiwalay or hihiwalay or pwede yung sinasabi. Sana hindi talaga. Yun. Pwede rin kasi na ito is may tao na kukonect sa'yo in a distance. Pwede, or ikaw ang kukonect sa kanya. Tapos yun yung nararamdaman niya o yun yung nasa puso niya, yung lungkot, yung burden, pwedeng nandun sa point na yun. Tingnan natin energy mo. Basta always have faith, ha. Energy ni Aris. Sorry, yung throat ko. Okay. Ang energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is lungkot. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam kung ba't ka malulungkot. Pwedeng may makakausap ka o may marireceive ka na news na ikalulungkot mo or basta may lungkot. Ako nakikita sa iyo. May mga frustration, no? Sa iba sa inyo is sadness talaga itong sitwasyon. May mga sitwasyon ka doon na nagtitiis ka, nagtitimpi ka. Sa iba sa inyo ganun, ano? Energy mo rin is
pilit ka daw nagpapakatatag sa aspeto ng buhay mo, pero deep inside, handun yung lungkot or low energy situation kasi yung nakikita ko sa'yo dito eh. Ganun. May mga situation na you want to fulfill or may mga situation na yun yan, it's more on emotions or maybe you feeling empty, you feeling drained, ganun, nagkakaroon na pag-isolate, mga ganun ang nakikita ko sa'yo. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Parating kay Aris. Pwedeng yung babae na nakita ko yun yung makapagbibigay sa'yo ng ikalulungkot. Or ikaw sa kanya. Parating kay Aris. Yung iba sa inyo, may mga kayo, no? Business, malaki man o maliit yan. Or handun yung pagiging leadership, no? Sa iba sa inyo. Parating sa iyo. Oh. Okay. May unfinished business ka. Okay, Aris, meron ka daw unfinished business. Okay, ang parating sa'yo, ang dami mo kasing iniisip. Hindi ko alam why ang nakikita ko dito. Pwede rin ito, sa iba dito marami kayong iniisip ha. Ganyan. May mga bagay kayo na iniisip, marami. Sa iba naman sa inyo is may mga parating daw na opportunities. Opportunities. Yan. No? Ako nakikita sa iyo. Hindi lang to isa. Kaya sinasabi dito, parang pag-iisipan mo yon kung alin yung the best doon sa sitwasyon na yon. Either isa na opportunities o yung idea mo na ipo-force mo ha. Kaya sabi dito is, mag-trust ka daw sa intuition mo to make a decisions right or be patient to make a choices para hindi rin mag-mess, no? Nandun yung point na yon. O sa parating din sa'yo is may tao na pasaway. Ako nakikita dito, lalaki, pwedeng makulit, pwedeng sinungaling, tapos ikaw pala to, no? Sinungaling, or pwede naman na marami kasing klase ang pasaway. Pwedeng nagiging pasaway, ganyan. Or pwede rin na ito is nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan sa kanya or siya ito sa iyo, ganyan. Well, babae o lalaki man siya. Parating din sa iyo is there's a rejection eh. Hindi ko alam in what way if may i-reject ka or someone's rejecting you. Pwedeng na doon sa point na yun. So, iba naman sa inyo, may hinihintay daw kayo. You feeling bored, you feeling stuck, magkakaroon ka ng mga self-questioning in life, or you waiting for a sign. Sa iba, may mga on and off action, may mga on and off na lack of action kayo eh. Hindi ko alam siguro gagawin, hindi gagawin, magiging okay, hindi okay, okay, hindi okay. Pwedeng nahalo sa point na yun. And then also parating, natutulog pa ba kayo? Sabi ko. Kung medyo pagising-gising ka or night shift ka or late ka na natutulog or maaga ka nagigising, bawi kayo ha, bumawi kayo ng tulog. May mga biglaang magaganap o mangyayari daw oh. Ay, may pinag-iisipan ka na gusto mong bilhin or gusto mo pagkagastosan pala yung iba. Okay. Okay, yung iba ganun. So, iba naman sila magkakaroon kayo ng mga consultant, advice, or may mga doctor, or may mga lawyer, or mga ganun. Ako nakikita sa iyo. O advisor, pwedeng nandun sa point na yon. May immature na tao, hindi ko alam sino. Basta may immature na tao, tapos nandito rin yung point na siguro sometimes may mga time na nababagot ka or naiinip ka or someone was connected sa'yo, pwede na, kumbaga boring siyang kausap, boring siyang
ka-connection, or pwedeng nahandoon sa point na yun ano, may mga doubtful or pagdududa din ako nakikita. Pwedeng nahandoon sa point na may lalaki, pwedeng may lalaking kang pagdududahan. Pwede rin pagdududahan mo is halimbawa kasamahan mo sa trabaho or yung pinagtatrabahuhan mo or if you have a business, pwedeng nahandoon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Actually, dito may marireceive ka talaga. O, there's a reward and receiving situation, ano? Yan. Dahil daw sa effort na ibinigay mo, marireceive mo to. Kumbaga, may achievement and fulfillment ka talaga. Sa iba, ganun eh, yung nakita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Okay. Alam mo, Aries, yung iba sa inyo may pagka psychic or malakas yung intuition. Okay, dapat mong iwasan. Ay, death. Ganun. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung hindi ka mag-trust sa intuition mo ha. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka maging very open. Ay, hindi ko naman sinasabi na open 100%. Syempre, limit lang din. Pero you need to be open or open-minded. O kung may mga bagay na gusto mong sabihin, ilabas, nararamdaman mo, ilabas mo. Humanap ka ng tao na makapagbibigay sa'yo ng magandang pakiramdam para mailabas mo yung sama ng loob mo or kung ano may nasa loob-loob mo. Iwasan mo rin, syempre, yung hindi mo i-release yung mga anxiety mo, yung mga depression mo. I-let go yung mga dapat i-let go. Kung may mga sitwasyon na kailangan na talagang aksyonan mo na, isaayos mo na, mga ganon. No? Kung kailangan mo na talaga maglinis-linis ng mga bagay-bagay, pwedeng sa bahay, sa relasyon, sa mga connection, gawin na ang sinasabi dito. Also, iwasan mo rin yung mga ikaka-stress mo talaga, no? O ikaka-worried mo, iwasan mo yon. Kung may mga bagay na kailangan mong iwasan. O i-let go, i-withdraw, gawin mo, no? Kumbaga, iba dito kasi you need to start o you need to try new path ang sinasabi. Kung may mga bagay kayo na gusto nyong gawin, try mo yung mga new path in life sa iba sa inyo. No? Yan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga, don't be stagnant. Tsaka, bahala na situation, yan, iwas ka na lang din doon sa sitwasyon na yun. Sa nakikita ko sa iyo dito. Yung hindi rin alagaan yung sarili mo, at hindi mag-trust sa intuition. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries. Kung sino man ito. Okay. Kung single ka, okay. Kung single ka, pwedeng meron kang kaibigan o kakilala na talaga na may gusto sa'yo or may gusto ka sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng nandun yung point na magulat ka na lang na may crush pala sa'yo to, gusto mo pala siya, mga ganun. Sa iba sa inyo, makikilala nyo to sa isang events. Pwedeng sa friend din no, sa iba dito. But dito, sa iba dito is event. May mga event, parties, mga ganyan. Sa mga single sa iba dito may sinasabi kasi na may mga bagay daw kayong baguhin, na dapat baguhin pagdating sa pag-handle ng relationship. Yun. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, meron na. Masyadong, hot and cold connection. Yun ang nakita ko dito.
Kung titingnan ko siya dito is itong tao na 'to napakasinungaling nito. Siguro nagulat ka na lang one time na may nalaman ka sa kanya or kinutuban ka sa kanya, nagkaroon talaga ng third party, nagkaroon ng pagli-let go, nagkaroon ng malaking pagbabago when it come in this connection. Pero ang nakikita ko dito sa sitwasyon na ito is isa sa inyo naghihintay pa or nandun yung point na wala naman ako nakikitang pagkilos, 'no? Ang nakikita ko lang dito is kung ito is may karelasyon na iba, nagkakaroon siya ng doubt eh. Pwedeng nagkakaroon siya ng doubt when it comes to feelings, pwedeng nandun sa point na yun, or pwedeng ikaw ito ha, yun ang nakikita ko. May doubt. Or nagkakaroon talaga siya ng options. Ganon. Kung kayo naman is may third party relationship ha, alam niyo na siguro gagawin niyo. Kasi hindi na rin kayo masaya. Sabay ka, hindi na rin kayo masaya. Diba? Kumbaga nahando na yun sa point na ano. Pwede rin kasi yung iba dito ano eh, same sex kayo o kaya naman is may mga, alam mo yun yung ano, hindi kayo pwedeng ikasal kasi may mga religion na alam mo yun yung maraming asawa, tapos may mga magkaiba kayo ng religion, may mga ganun, may mga kalakaran, parang nandun sa point na yun. Sa iba si inyo is, yun nga, may third party. But alam ko, aware ka dito eh. Aware ka na ganun yung connection mo. Aware ka na ganun talaga siya. Or nahando niya na nagiging aware ka na this time. Yun nga lang, yung iba dito nagkakaroon ng um, thinking about letting go. Hindi ko naman nakikita na magle-let go, pero nahando yung point kasi na parang nagkakaroon na ng options of thinking na kung mag-a-action na ba siya or hindi, mag stay pa ba siya or mag-go na ba siya. Parang nandun sa point, ikaw or siya to ha. Kung wala kayong third party relationship, ando naman yung peaceful situation pagdating sa connection. Yung nga lang isa sa inyo siguro, napakasinungaling or may mga nililihim lang talaga. Sometimes, hindi kasi maaalis yung pressure, no? Na mape-pressure ka sa connection, siguro may mga mapag-uusapan na parang hindi siya nakikinig, o kaya hindi ka nakikinig, kaya nakikita ko yung pressure ng, or siya may kakagulat, ikabigla, ikakasya ka daw sa connection na ito. Hindi ko alam in what way. Yun ang nakikita ko dito. Pwede may mga revelation, or pwede rin na magkakaroon kayo ng problema, or pwede rin na hado yung point na magkakaroon ng konting pagbabago sa relationship. Pwede rin kasi dito is may mga celebration ano, na magaganap. Pwedeng magkakaroon ng mga traveling, celebration, malayo o malapit siya na yung travel. Ayan. Baka magkakaroon kayo ng pag-uusap, mga ganun. Basta may mga ganung sitwasyon ka daw na ma-encounter. Iniisip ko talaga kung ano yung words eh, no? Your money. Ay, ano ba yan ate? Money po ni Aris. Money po. Ay, ano ba yan? Okay, pagdating sa iyong money. Ingatan mo na lang yung money mo, Aris, no? Ang nakikita ko kasi sa iyo dito, pagdating sa iyong money, medyo maglo-low siya. Ibig sabihin, di ba parang halaman, hindi siya gano'n na mag-growth, medyo maglo-low siya. Yun ang nakikita ko dito sa pagdating sa money mo. Kaya kung kinakailangan na maghigpit ka talaga ng sinturon pagdating sa pera. Trabaho at money to yun ang nakikita ko dito. And kasi stagnant to. Stagnant siya. Nandun yung point na magpupursige ka talaga pagdating sa kaperahan mo this time. Or kinakailangan na, yun. And then also, maaari magkakaroon kayo ng mga pag-aaway o hindi pagkakasundo either sa kasamahan sa trabaho, or sa family or connected yung pera. May mga hindi pagkakaunawaan, pagtatalo, ganyan.
may mga conflict, kumbaga, may mga financial dispute or may mga unexpected pagdating sa pera na hindi magiging maganda. Pwede rin sa iba sa inyo, may tao magsisinungaling sa pera. Sa iba sa inyo, may batang kukonek sa'yo. Connected ang pera. Mas bata to sa'yo. Yan nakikita ko. Yun. May kukonek sa'yo. Yung iba dito, bitter. Huwag ka magpabaya sa pera mo, ha? Basta maghigpit ka ng sinturon dito sa sitwasyon. Kasi baka, halimbawa, may business ka, magiging matumal siya, hindi siya magiging maganda yung flow, kaya kailangan mo maghigpit. Diba? Mga ganun sitwasyon. Basta maghigpit ka dito. So, basta baka may mga pagtatalo kayo related to a territorial, bahay, mana, pera, mga ganyan. Arigato naman si God bless.